What's up, playa? Yeah! Okay, story time muna tayo ngayon. Okay, kumbaga, mag-storytelling muna ako sa inyo. At ang gusto kong i-share sa inyo ngayon ay yung kwento kung paano ko nagawa na mabanatan o masibak yung former boss ko, yung dating boss ko noong ako ay nagtatrabaho pa lang sa isang automotive company. Okay? Pero of course, hindi ko na i-mention yung name niya dahil alam niyo naman, hindi pwedeng malaman ng mga kakilala namin o nakakilala sa kanya na nagawa namin itong bagay na ito. Okay? Kasi by that time or nung mga time na yun, itong dati kong boss na ito, okay, ay may boyfriend na seaman na ka-LDR niya. Okay? Kaya nga ano bang palagi kong sinasabi sa inyo? Basta naka-LDR ka, maniwala ka sa akin, may cheating na mangyayari dyan. It's either yung babae ang mag-cheat o yung lalaki ang mag-cheat. Or sabihin natin pwedeng pareho silang nag-cheat. Hindi nga lang nila alam. Okay? Kaya nga, gaya ng palagi ko sinasabi sa inyo, kung mag-LDR kayo, make sure na tanggap ninyo itong katotohanan na ito na pwedeng may cheating na mangyari o kaya sabihin natin hiwalayan mo na lang muna yung babae na iyon. And actually, sa totoo lang, mas mabuti pa talaga na wag nyo na lang gawin yung LDR o wag nyo gawin yung pakikipagrelasyon sa babae. And also, hindi naman sa kung ano man, pero ginawa ko ang video na ito, hindi naman para sabihin natin gawin ninyo ito sa mga boss ninyo o sa katrabaho ninyo dahil alam nyo naman na hindi ako sang-ayon sa bagay na iyan. Matter of fact, kaya kung ikukwento ito sa inyo ngayon ay para magawa nyong iwasan itong bagay na ito in the future o ngayon na pwedeng mangyari sa inyo. Okay? Kasi nga pagka ginawa ninyo ito, maraming consequences o mga bagay na pwedeng mangyari na hindi maganda. Okay? Pero ikukwento ko lang sa inyo. Okay? Para malaman nyo kung paano gawin ang bagay na ito sa amo ninyo o sa boss ninyo sa mga oras na ito, sa panahon na ito. Maybe sa kinabukasan. Okay? Pero wag nyong gawin. Okay? Kumbaga, isi-share ko nga lang talaga. Okay? Ngayon ang tanong, paano ko ba nagawa ang bagay na ito? Well, actually, simple lang. Okay? Tandaan nyo, ang babae ay emotional at hypergamous. Okay? So, ibig sabihin, of course, kailangan makuha yung hypergamy niya o yung respect niya. And also, at the same time, makuha mo yung emosyon niya. Unfortunately for me, nung mga oras na iyon, itong babae na ito ay sabihin na nating may ka-LDR nga. Okay, so ibig sabihin malungkot siya. Okay? Ibig sabihin na nating naghahanap siya ng lalaki na pwedeng maka-affair niya. Yung hindi naman kailangan seryosohan. Basta yung may tutusok lang sa tahong niya. O yung magpapasaya lang sa kanya kahit na mga ilang linggo, ilang buwan, okay, hanggat wala pa yung boyfriend niya. Pero maniwala kayo sa akin, itong babae na ito ay na-attach pa sa akin sa mga moment na iyon. Okay, ngayon ang tanong, kung hypergamous ang babae, tapos boss ko siya, tapos empleyado lang niya ako, paano ko nagawang makuha yung hypergamous nature niya o yung hypergamy nitong babae na ito? Ganito kasi yan. Bago ako pumasok doon sa automotive company na ito, na tinutukoy ko nga, una, ako ay kliyente muna nila. Okay, meaning, bumili muna ako ng sasakyan sa kumpanya na ito, okay, bago ako nagtrabaho sa kanila bilang ahente. Okay? And also at the same time, nitong mga oras na ito, okay, kami ng ex ko na artistang German supermodel ay nagde-date pa. Okay? Matter of fact, noong mga oras na chinek namin yung sasakyan na nabili ko, kasama ko pa yung babae na ito dun sa lugar na iyon. So, ibig sabihin, nakita niya kung gaano kalupit yung babae ko at alam niya kung gaano kadami ang pera ko. Okay? So, ibig sabihin, may idea siya na maaring siya yung boss sa loob ng company, pero alam niya na mas mayaman ako sa kanya at mas may pera ako sa kanya. Ngayon, ang tanong, bakit ako pumasok sa sales o sabihin natin sa automotive industry o dito nga sa kumpanya na ito? Ang rason ko lang naman actually ng mga oras na iyon ay dahil noong mga time na iyon, yung trabaho ko ay
malaki naman ang kita, okay naman kahit paano, kaso hindi ako kontento. Gusto ko kasi yung walang ceiling, yung hindi fix yung kita. Kumbaga, ako yung kumokontrol ko ilan yung gusto kong kitain sa isang buwan o araw-araw o linggo-linggo. Hindi yung katulad ng meron kang fixed na salary. Okay? Sa automotive, doon, commission base. Though meron ding, sabihin nating, ano bang tawag dito, allowance na binibigay sila. Okay, na hindi naman ganun kalakihan, pero maabot din ng, matatanda ko, mga 8,000 data. Okay, pang suporta lang yun para pagka may pepresentahan ka o meron ka activity o sabihin natin para mag-survive ka. Okay, so 8,000 pesos yun. Pero maganda niyan, meron siyang tinatawag na SI, which is sales incentive. Okay, tapos meron siyang insurance incentive. Okay, tapos hindi ko lang matandaan kung pati ba yung bangko actually, SI na yun. Meron pang in-house incentive, which is yung dealership incentive. Okay, yung mismong kumpanya, yung nagdi-deal ng sasakyan, nagbibigay din sila ng incentive. So sa isang kotse lang, kaya ko nang kumita ng mga mahigit 20 mil. Okay, sa isang transaction lang. So kung sisipagan ko at lalo kung gagalingan sa performance ko, then kaya nun higitan yung kinikita ko sa pinagtatrabahuan ko noon, which is yung Thompson's Financials. Okay, na kumikita naman ako na maayos, and also at the same time nag-MC pa ako sa club noon. So okay naman yung kita. Yun nga lang, ako kasi uri ng tao na hindi ako kontento. Mas gusto kong mas mabilis at kumikita kaagad ng malaki. Okay, ganun ang mentality ko simula pa noon. Okay, so yan ang reason kaya yun nga nag-sales ako ngayon. Paano ko naman nalaman na ganun ang kalakaran? Well, actually, kinaibigan ko kasi yung ahente nila nakausap ko. Okay? So, nalaman ko kung paano yung kalakaran nila. Okay? Nung nalaman ko yung mga kalakaran nila, dumating sa punto na kinausap ko siya para mag-apply ako doon ng trabaho. Bagay na actually, of course, nakuha ko kaagad. Kasi nga, magaling nga ako. Okay? Sa pagdating sa pananalita, pagdating sa diskarte, and also at the same time, kliyente nila ako. Diba? So, nagme-make sense na yung brand ng sasakyan na ibebenta ko, meron ako nun. So, parang ang dating nun is, make sense na parang, of course, mas madali ko mabibenta kasi naniniwala ako sa produkto na mayroon o sa produkto na binibenta ko o yung brand nga na iyon. Right? And also at the same time, pag nagpresenta ako, may kotse na ako. Okay? Kumbaga, hindi na nila ako kailangan pang bigyan ng company car. Well, wala naman silang pakotse, pero may pinapagamit silang sasakyan. Okay? Pero, lamang ako kasi nga yung gamit kong sasakyan na personal ay ka-brand pa. Hindi ko na sabihin yung brand, pero ka-brand pa nung mismong ibinibenta ko nga. So, nagme-make sense, 'di ba? Tapos gwapo pa ako, tapos malakas yung loob ko, tapos malaki ang connection ko. Yun pa, isa yun. Isang rason kaya nag-sales ako kasi malaki ang connection ko. Marami akong kakilala na kayang-kaya ko o naniniwala ako na mapabili ko ng sasakyan, which is actually nagamit ko naman talaga. Kumbaga, nagawa ko naman talaga na posible na mangyari yung bagay na iyon, ng mga moment na iyon. Napabili ko naman talaga itong mga tao na ito or sila, yung mga kakilala ko nga. Okay? At itong bagay na ito actually ay ang bagay na nakatulong sa akin para ma-impress ng todo itong boss ko na ito. Okay? Tandaan nyo, hindi ito basta manager lang, okay, kundi ito yung parang sales director namin sa sa automotive company na iyon o sa dealership na iyon. Okay? At yun yung actually ginawa ko nga o nangyari, kaya nakuha ko yung hypergamy niya, pero hindi yun nagtapos. Kumbaga, doon pa lang yun nagsimula. So kahit na boss ko pa siya, kahit na mas mataas pa ang posisyon niya, alam naman niya na ako ay isang lalaki na may ibubuga. And also at the same time, nahihiya sila sa akin. Ito lang, kahit paano may conflict nga doon. Kasi nga, kliyente nila ako. So, hindi nila magawa na talagang itrato ako na empleyado lang sa loob ng kumpanya. Okay? Kasi nga, kliyente din ako. 'Di ba? May kotse ako na kinuha sa kanila. At yung sasakyan na yun ay kinuha ko ng paid in full. Okay? Hindi siya, kumbaga, hindi siya naka-finance. Kinash ko yun. So, alam nila na may pera talaga ako. Okay, so alam niya na may pera ako, alam niya na maganda yung babae ko, and also at the same time, nung pumasok na ako dun,
may mga babae rin siya nakita na dinadala ko doon at pinupuntahan ako na malulupit at mas malulupit pa doon sa German supermodel na ex ko noon. Okay, so alam niya na maraming babae nagkakagusto sa akin, pre-selected ako, gwapo ako, malakas ang loob ko, sabihin natin may pera ako. Okay, so kumbaga alam niya yung status ko, alam niya na hindi ako pipitsuging lalaki, at alam niya na nag-MC din ako sa mga club. Okay, alam niya na kumbaga may purpose ako, nakatutok ako sa pag-improve ng buhay ko, at may kondo ako sa Mandaluyong. Okay, kumbaga hindi ako basta ahente lang. Sa totoo lang parang naging affiliate nga lang ang dating ko nun. Pero kung itrato nila ako, agent pa rin kahit paano, nagla-log-in pa rin ako, nagla-log out pa rin ako. Tapos lahat ginagawa ko pa rin. Okay, yun nga lang, medyo may konting hiya sila kasi nga kliyente ako at alam nila kung anong klaseng status mayroon ako, kasi hindi naman lahat naman nandoon katulad ko. So, totoo lang, ako ang pinakakakaiba sa kanila. Ako pinakamaraming pera, ako pinakamaayos. Okay? Pero dahil nga gusto ko ng sales at hindi pa naman ako marunong sa real estate, at yun pa lang yung alam ko, dahil nga yun yung binili kong sasakyan noon, then yun muna yung pinasok ko. Okay? Ngayon, paano nag-umpisa na ma-attract ko siya? Okay? Well, itong babae na ito na tinutukoy ko, sa totoo lang, ang edad niya ng mga oras na iyon ay mga nasa, o ng panahon na iyon, ay mga nasa 35 years old na siya. Okay? Tapos ako naman ay nasa 19 years old. Okay? Nakita niyo yung difference ng age, di ba? Ang layo. Pero dahil malungkot siya at malakas ang loob ko at may game ako at alam niyang mataas ang value ko dahil nga sa mga na-mention ko kanina, okay? Then, nangyari yung bagay na dapat mangyari. Ngayon, paano ko ginawa yun? Ganito lang mga G. Marunong kasi ako sa game. Yung ibang mga babaeng pinapapunta ko doon, so to lang, sinasadya ko yun. Okay? Tapos kapag nasa loob ako ng opisina, kapag may benta ako o mayroong dapat i-celebrate, talagang nanlilibre ako ng mga kagrupo ko. Hindi naman para magpasikat sa kanya, pero ginagawa ko yon para tumaas yung status ko sa loob ng politics, kumbaga, sa loob ng kumpanya. Okay, para maging alpha ako at para tumaas lalo yung respeto ng mga tao sa akin, lalo nila akong magustuhan. And also at the same time, kasabay nun, syempre, ang byproduct nun, may impress yung mga babae. Okay? And fortunately for me, pati yung boss na yun, nai-impress na sa akin kung kausapin niya ako, feminine na feminine. Sa iba, masungit siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo noon Kung iba ang pagtrato sa inyo ng babae kumpara sa pagtrato niya sa ibang mga tao sa paligid, then ibig sabihin choosing signals yun. Okay? May gusto siya sa iyo. Okay? Iba yung pagtrato niya sa akin. Pagkakausap niya ako, parang nahihiya siya, na-intimidate siya kasi alam niya mas may pera ako, mas maganda buhay ko, mas maganda yung mga babae ko. Okay? Pero may itsura din siya. Okay? Yun nga lang, hindi niya magawang magyabang kasi iba dun sa mga lalaki dun ay mga beta simp. Okay? Kumbaga, binibiro-biro siya, binobola-bola siya, ako hindi. Okay? Dahil alam niya na maaring maganda siya at nagagandahan man yung iba sa kanya. Pero since ako hindi ako ganun sa kanya, okay, iniisip niya ngayon na hindi ko siya ganun ka-type. Kasi nga alam niya na mas malulupit yung mga babae ko sa kanya. At may pera ako. Kumbaga, hindi ko talaga kailangan yung trabaho na yun. So, nai-intimidate siya sa akin. Tapos, kasabay niyan, magaling na performer ako. Hindi performer sa kanya, kundi performer pagdating sa sales, sa trabaho ko. Okay, actually, pinaganda ko yung imahe niya sa loob ng kumpanya dahil sa performance ko. Isipin nyo, unang buwan ko pa lang, nagte-train pa lang kami. Meron na kaagad akong 7 sasakyan na nabenta. Samantalang ang quota namin is 2 lang. Yung iba nga, matagal na doon, di pa makabenta. Ako, trainee pa lang ako. Meron na kaagad akong 7. Okay, dahil yun sa connection ko. Kaya nga, dahil kung sinasabi ko, magsisales ka, unahin mo muna yung circle mo. Okay, mga kakilala mo. Dahil dyan ka makakabenta. Okay? And also at the same time, nadagdagan ko yun. Kaya naging 7 yun. Dahil sa mga mall display na inaano nila kami, tinetest nila kami habang nasa training pa ako. Okay, so nadagdagan ko yun. Okay, tapos may one time pa nga, may isa akong client dun na nakausap ko na foreigner. Okay, mga Iranian to na foreigner, dalawa sila. Tapos kasama ko isang katrabaho ko na na Pinoy din. Yung babae, habang nandoon siya, sinadya ko to, ito sinadya ko. Habang nandoon, inano ko, game ko. Tapos kinikilig yung babae. Tapos binigay pa sa akin yung number. And matter of fact, yung babae na yun, naging babae ko pa yun. For sabihin natin mga yata, 2 linggo. Okay, pumunta pa nga yun dun sa may, sa may dealership namin. At nakita ulit yun ng boss ko. Sabi niya, ano yan, babae mo na ba yan? Kayo na ba yan? Sabi ko,
Sabi ko lang sa kanya, alam mo na yan, ma'am. Sabi ko lang sa kanya ganun. Alam mo na yan, ma'am. Yun sabi ko sa kanya. Tapos ngumiti lang ako. Tapos umano siya, ano ko ba? Parang ganun, kaya kilig-kilig siya. Okay, alam niya, kilig-kilig. Ano ko ba? Gumagayan-gayan siya, di ba? Bang klase ka talaga. Napaka-babaero mo. Gumaganon-ganon na siya. Kasi nga, alam niya na yung status ko. Alam niya magaling ako sa babae at marami nagkakagusto sa akin. Tapos pag nagkikita kami doon, talagang inaano ko yan. Ina-eye to eye contact ko yan ng konti. Pero hindi ko pinaparamdam sa kanya na gusto ko siya. Pinapakita ko lang sa kanya na gustong gusto ko siya. Pinaparamdam ko lang sa kanya na may interest ako sa kanya. Pero hindi matagal. Itingnan ko lang ng konting eye to eye contact. Kanyari ganito, nakita ko siya. Ganyan ko lang. So tanggalin ko na kaagad yung ano ko. Yung parang, gusto ba ako nito? Ba't ganun? Yan, kumbaga may naglalaro na sa utak niya. Okay, na kung type ko ba siya o hindi. Pero never ko siyang binola. Never kung sinabi sa kanya na type ko siya. Never ako nagparamdam na gusto ko siyang ilabas o ano. Walang ganun. Basta nagpe-perform ako na maayos. Tapos, pinapakita ko sa kanya kung anong klaseng tao ako. Anong klaseng uri ng lalaki ako. Okay? So, ngayon, dahil malungkot siya, dahil wala yung boyfriend niya. Okay? Tapos, syempre, boss siya doon. Walang dumidiskarte sa kanya. Ngayon, may nade-develop siyang pagka-crush sa akin. Feeling niya siguro nasa eskwelahan siya. Tapos since ako yung star player doon, dahil ano ko talagang ang ingay ng pangalan ko, ang galing ko mag-perform. Tapos nung mga time na yun, ang galing-galing ko magsalita. Tapos baguhan lang ako. So yung potential ko napakataas para sa kanya. Okay, so nagiging crush niya na ako noong mga time na yun. At nakikita ko yun sa kanya. Ibang-iba talaga. Okay? Tapos dumating yung time, cut na natin kasi marami akong ginawa sa kanya. Okay, para umabot sa ganun, which is yung mga bagay nga na yun na sinabi ko siya, tinitingnan ko siya ng mata sa mata, nakapabango ko palagi na mga pamatay ko pang akit ng babae, nakaporma ako palagi, mga gamit ko, mga magaganda, okay, relo ko, Omega yung gamit ko ng mga time na yun, so alam niyang may pera talaga ako, di ba? Tapos, yun nga, one time, ito yung nangyari nun, okay? One time, nagkaroon kami ng sabihin na nating team building. Okay, 'di ba sa mga kumpanya ganyan, may team building. Nag-team building kami sa Subic. Okay, nag-team building kami sa Subic. Okay? Alam mo naman sa team building, 'di ba, may mga inuman 'yan, 'di ba? Mga landian 'yan. So, pagdating namin doon, hindi ko siya masyadong pinapansin. Tapos lagi siyang lumalapit sa akin, "Hoy, Josh, okay ka lang ba?" Ganon, parang may problema ka. Hindi ko siya pinapansin, sabi ko sa kanya. Yes ma'am, okay lang ako. May iniisip lang, mas gusto ko lang muna mapag-isa. Okay, so para nagiging concern siya, tinatabihan ako, kinakausap ako, tapos di ko masyadong pinapansin. Sabi ko, ma'am, sige na, punta ka na doon. Baka kailangan kanila. Okay lang naman ako. Okay, so lagi siya nakatingin sa akin the whole time. Okay, tapos dumating yung time, nagiinuman na sila, nagkakasayahan sila. Okay, tapos sumali ako dun sa inuman nila. Nung una hindi muna ako sumasali. Nagsosolo lang muna ako, tapos kasama ko isang tropa ko. Okay, tapos di pa ako umiinom. Pero nung nagiinuman na sila, tapos nakita ko na nalalasing na siya. Okay, nalalasing na siya. Tapos iba na yung tingin niya sa akin. Tapos binibiro-biro na niya ako. Ay na, hindi na naman yung babaero. Grabe yung mga babae niyan. Pero ang gaganda ng mga babae niyan. Gumaganon-ganon. Kung ano na mga pinagsasabing ganon. Puro babae. Pero proud ako kasi ang galing-galing niya mag-perform. Dapat ganyan kayo, katulad niya. Ganyan. Magaling magbenta. Tapos, kumbaga puro praise yung sinasabi niya. Nararamdaman ko na. Alam ko kasi nalasing na eh. Tapos malungkot yun. Tapos yun, kung ano mga sinasabi niya sa akin ng mga time na yun. Tapos ako, nung gabi na yun, hindi na ako mailap. Hindi na ako snabero. Nakikipagtitigan na ako sa kanya. Face to face, na nasa bonfire kami, nakatitig lang talaga ako sa mata niya. Tapos tumitingin na rin siya. Tapos parang sumisenya siya, gumaganon-ganon. Maginaganyan ako parang, tapos umingiti-ngitin, parang gumaganon. Parang binobola mo ako, hindi mo ko kaya, ganon. Tapos sabi ko, tapos yun, nakatingin lang ako sa kanya, tapos umiinom kami. Pero hindi ako nagpapakalasing. Siya ang hinahayaan ko malasing. Okay, kasi nga, nanggigame ako. Okay, tapos one time, tumayo siya para mag-CR. Okay, tumayo din ako, tapos sabi ko, pero pinauna ko muna siya. Nung tumayo siya para mag-CR, tumayo din ako, pero ako naman, pumasok ako dun sa sa kwarto, para kunyari may kukunin lang ako. So, hindi alam ng mga tao yun, nagagawin ko yun. Kasi hindi kami nagpapansin, hindi ko naman siya nilalandi di ba? Hindi ko naman siya ginigame Hindi nila alam na gano'n yung ginagawa ko. So, alam nila, may kukunin lang ako. Nung time na yun, walang tao sa kwarto kasi lahat nagiinuman. Okay? Ngayon, nung pumasok ako sa kwarto at nasa CR siya, nandoon ako, kunyari, kinakalkal ko yung cellphone ko.
Okay? Tapos pag labas niya doon sa kwarto, sabi ko, okay ka lang? Sabi niya, okay lang. Ikaw, okay ka lang? Parang may problema ka kanina. Sabi niya, ba't di mo ko lagi pinapansin? Ayun, nagsabi siyang gano'n. Ano, ganyan, ganyan. Siguro, ano sabi niya, parang, porque marami kang babae, ang yabang-yabang mo. So, yun na naramdaman ko na yun. Tapos yun, nung gano'n, sinabi niya sa akin yun, ang ginawa ko sa kanya, walang sali-salita, isinandal ko siya sa pader, okay? Tapos sinalikan ko siya dito sa leeg. Okay, gusto niya ako halikan sa labi pero hindi ko ginawa. Okay? Sinalikan ko siya sa leeg kasi nga may alak di ba? Sinalikan ko siya doon sa leeg. Una pinigilan niya muna ako. Sabi, "Uy, baka may makakita sa atin." Sabi niya gano'n. "Tsaka bawal 'yan, boss mo ako." Sabi ko, "Wala na akong pakialam diyan. Halika dito." 'Yun na. Pagkatapos noon, medyo pumapalag-palag ng konti. Pero nagawa ko ng maayos. Dinakma ko yung dapat nakmain. Hinipo ko yung katawan. Okay? Hindi ko na i-detalye masyado ha. Pero ganun yung ginawa ko sa kanya. Dahil baka mapanood niya ito sabihin naman, di ba? Pero alam niya. Okay? Masaya siya nung gabi na yun. So, yun, patayo. Actually, sa totoo lang, patayo kami. Okay? Hindi ko hiniga. Kasi nga, may kita kami doon sa may bandang bintana. Doon lang kami sa gilid ng pinto. Pinto yan. Tapos sa pader, doon ko siya binanatan. Okay? Tinaas ko lang yung skirt niya. Tapos binaba ko yung skirt niya, okay? Binaba ko, tinaas ko yung skirt niya. As binaba ko yung dapat ibaba, okay? Tapos ipinasok ko. So, to lang, ang bilis kong natapos, okay? Kasi unang-una, syempre, iniisip ko baka may makakita. And also, at the same time, nung gabi na yun, talagang mainit din kasi talaga ako, okay? Dahil nga, type ko rin siya talaga. Tapos, syempre, boss mo yun. Alam mo yung dating nun, di ba? Tapos, at the same time, syempre, nakainom na rin ako. Tapos yung mood namin iba, tapos patakas pa, may thrill, okay? Sa totoo lang, ano pa nga niya, medyo maingay pa nga siya okay? Di ko alam, parang, ito huwag niyo itong gagayahin medyo, parang feeling ko naputok ko pa yung iba dun sa loob. Okay, yun ang feeling ko, yun ang nagawa ko nun. Pero nailabas ko rin, mabilis lang talaga, mabilis lang. Tapos pagkatapos nung may nangyari sa amin, okay, hindi ko na didetalye paano nangyari kasi magiging mahaba, okay? Sarap na sarap siya. Okay, ako rin nasarapan niya ako talaga. Okay, tapos after na may mangyari sa amin, naging awkward kami ng mga ilang minuto. Hindi niya ako pinapansin, lumalayo siya. Tapos nakita ko pa nga siya parang umiiyak siya kasama niya yung kaibigan niyang babae. Hindi ko alam kung bakit siya umiiyak. Hindi ko alam kung tungkol sa amin yun, nakukonsensya siya o kung anumang storya. Pero hinayaan ko na siya. Ang ginawa ko, sumama na ako doon sa tropa ko. Tapos may ginawa na kaming iba. Tapos siya, hinayaan ko na siya. Okay? The whole night, hindi niya ako pinapansin. The whole night, hindi kami nag-uusap. Okay? Kinabukasan, hindi kami nag-uusap. One time nga, actually, nung time na yun, kinabukasan kasi may duty kami kaagad nung pumasok siya sa trabaho, namamaga pa rin yung mata niya. Tapos iba na yung pagtrato niya sa akin. Okay? Actually, sa totoo lang, yun din ang isa sa mga rason kung bakit umalis ako dun sa kumpanya na yun. Tapos lumipat ako sa isang branch nila sa may Makati kasi nga nagkakailangan na kami. Kaya, at yun yung sabi ko sa inyo kanina, kaya wag niyong gagawin itong bagay na ito. Kasi nga may relasyon na pwedeng masira o madamay pa pati yung trabaho mo. Kasi nag-iba na yung pagtrato niya sa akin. Naging malamig na siya. Do alam kong kaya kong ulitin at nagdadrama lang yun o nakukonsensya lang yun siguro. Kaso nga lang, nakaramdam na rin ako syempre ng hiya dahil boss ko pa rin yun. 'Di ba? Tapos gano'n na kami, awkward na. Okay? And sa totoo lang, alam ko naman na masaya siya sa nangyari. Dahil gusto rin naman niya talaga ako. Gusto ko rin naman siya. Yun nga lang, magkatrabaho kasi kami. Okay? Kaya wag niyong gagawin yung bagay na iyan. Okay? Pero, yun yung mga bagay na ginawa ko. Kaya nagawa kong bumigay sa akin yung malupit na boss ko. Na sa totoo lang, napasaya ko pa nga siya kasi ng mga moment na yun, malungkot siya. At yung boyfriend niya, hindi naman ganung, wala sa level ko. Okay? Kumbaga, sa totoo lang, alam ko masaya pa siya na natikman niya ako. Yun nga lang, nakukonsensya siguro siya kasi nagawa niya yun. Kumbaga, hindi niya napigilan Gigil na gigil siya nung gabi na yun, lalo na patayo pa kami may kortina lang kaming katabi tapos bintana yung sa kabila kaya hindi kami makaiga. Mahirap na baka biglang may pumasok tapos hindi naman kami nakalak kasi pag nilak namin yun mahuhuli kami, di ba? And actually natapos kami, siya pa unang lumabas tapos nagtagal muna ako doon, kunyari nakahiga lang ako. Okay, tapos tsaka ako lumabas nung dumating yung isa doon para mag-CR. Okay, sa totoo lang, umano pa nga sumang-ayon pa sa amin yung panahon kasi walang pumapasok noon sa kwarto nung time na may nangyayari sa amin. Talagang ang bilis lang. Siguro mga
ano lang, mga siguro wala pang 2 minutes, ganyan, binarurot ko talaga eh. Binarurot ko talaga kung mabilisan. And sa totoo lang, kahit di ko bilisan eh, alam ko matatapos ako talaga agad. Kasi masyado kaming mainit nung gabi na yun. Basang-basa yung ano niya, sobrang basa. Tapos yung akin, galit na galit. Kaya daman-dama namin pareho eh. Umiingay nga siya, tinatakpan ko yung bibig eh. Nakatingin siya talaga sa mukha ko. Gusto niya halikan yung labi ko, kaso ayaw ko. Kasi may alak. Alam niya na yun kasi may alak, and alam niya naman di talaga ako nakipaghalikan sa labi ng babae. Kasi nga sa dami ng ginagawa ng babae sa lalaki, nagamit niya yung bibig niya. 'Di ba? Yun nga yung sinasabi ko sa inyo palagi. Isipin mo kung pinasubo ko yun sa kanya, eh di pagdating nung boyfriend niya, kung sila naman maghahalikan, di parang sinubo niya na yung ano ko, 'di ba? Kaya hindi ko ginagawa yan. Hindi ako napaghalikan sa babae kasi malay ko ba, baka mamaya may iba siyang sinubo eh. Di yun naman yung hinalikan ko, 'di ba? Pero tuloy na rason ko rin nung gabi na yun is yung palusot ko nun, kung bagang dating nun dahil amoy alak siya kaya umiiwas ako. Okay, so yun, ganun yung nangyari. At isa yun sa mga pinakamainit na na storya na mai-share ko o naranasan ko sa pagtatrabaho ko sa mga kumpanya nung ako ay empleyado pa. Okay, pero kung sabihin natin hindi kayo katulad ko noon, pwede rin naman. Yun nga lang, sabihin natin hindi siya magiging ganun kadali. Situational pa rin yan. Pero dahil nga sa status ko at sa sitwasyon na mayroon kami, nagawa kong posible yon. So, totoo lang ngayon, pag naisip ko ngayon, na ano pa rin ako eh. Nag-turn on pa rin ako sa kanya eh.